Nagluto naman po kami ng talbos ng balinghoy para sa tanghalian. At dahil isa nga po ito sa mga paborito naming ulam dito sa probinsya, ay taob na naman nga po ang kaldero sa sobrang sarap ng ulam. Umaga pa nga lang po mga kaprovince ay nanguha na kami ni Papa ng talbos ng balinghoy din sa bakuran. Sobrang tatangkad nga lang po talaga ng mga tanim na balinghoy ni Papa ay parang ayaw talagang ipakuha sa akin ay. At dahil kakaunti po yung mga nakuha namin ay pumunta naman po kami doon sa kakilala ni Papa na mayroong balinghuyan at doon nga po kami manghihingi. Dito na po kami dumaan sa tabing highway at kasama nga po pala namin aring tiyuhin ko na galing sa Bicol. Pauwi na rin po sana siya sa Aplaya pero sasama nga daw po muna siya sa pangunguha ng talbos. Pagdating nga po namin din ay nagpaalam muna kami sa may-ari. Pagkatapos po ay dumiretso na kami kaagad doon sa balinghuyan. Tuwan-tuwa nga po ako nung makita ko yung mga puno ng balinghoy at maliliit nga laang. Ibig sabihin ay abot ko. Nagsimula na rin po kaming mamitas ng mga talbos. Ito nga po ang kagandahan sa probinsya kapag kailangan mo ng gugulayin ay pwede kang makahingi sa kakilala, kapitbahay o kaibigan. Pero pag manok ng kapitbahay kahit di na magpaalam, charot. Baka maniwala yung kapitbahay namin. Sa mga hindi po nakakaalam, ito pong talbos na dahon laang ang dapat kinukuha. Yung mga dahon po na bata-bata pa or yung malambot pa. Napakasarap nga po ng gulay na ito kahit nga po walang lahok, bawang sibuyas at pampalasa laang ay katalo na. Konti nga lang po ang kinuha naming talbos dini at syempre nakakahiya naman po sa may-ari ano. Pero nagbitbit po kami ng 4 na manok, charot. Mas malala pala. Umuwi na nga po kami kaagad at si Papa ay kukuha pa nga daw po ng pandagdag dini sa pinanguha namin. At kakaunti nga lang po ito pag naluto. Umuwi na nga rin po pala si Tito. Pagdating sa bahay ay hinimay-himay nga po muna namin are kasama yung ibang pinanguha ni Papa. Pinili lang po namin yung mga talbos. Tinulungan na rin po ako ni Tita Jan at nang madali at makakain na. Sa mga oras pong yan ay ako'y gutom na. Ay kung aray pwede lang kainin ng hilaw ay hinabngab ko na. Nang mahimay-himay na nga po ay ginayat-gayat na po namin sa maliliit na gayat laang. At habang nagagayat nga po kami ni Tita ay eto naman po si Papa at nagkakayod na ng niyog. Pagkatapos po naming maggayat ay kinain ko na, charot. Ay gutom na talaga. Hinugasan ko na nga po muna are at pagkatapos ay nagayat naman ako ng sibuyas at bawang. Pagkatapos ay nagsimula na po akong maggisa. Inilagay ko na po dyan yung bawang. Kung kayo po ang magluluto ay nasa inyo po kung igigisa nyo pa o hindi na. Nilagay ko na rin po agad yung sibuyas. Hinalo-halo ko lang po ng kaunti at maya-maya ay isinunod ko na pong ilagay aring gulay. Hinayaan ko lang po muna ng ilang sandali tas ay inilagay ko na po yung pangalawang gata. Inano-ano ko lang po yan ng kaunti tas ay inano ko na yung ano daw? Maya-maya po ay nilagyan ko na ng pampalasang sangkap tulad na ring asin. Nilagyan ko na rin po ng paminta tas ay dinut-dut-dut ko lang ng kaunti. Dinut-dut ba? At buti na nga lang po at mayroon tayong daing dini. Pasalubong po ito ni Tito Jun, yung kasama po namin kanina. At ito nga po ang ilalahok natin dini sa gulay. Nung kumati na nga po yung pangalawang gata, inilagay na po natin iring liputok o yung kakang gata. Eto't naglagay nga rin po pala kami ng sili. Green pa nga lang po yung iba at inubos na po ng mga ibon yung mga bunga ng sili namin dini. Aret pakinggan nyo po mga kaprovince kung gaano kasarap ang tunog ni ring aming ulam. O, diba? Ano pong lasa ng tunog? Isinalin na nga po namin sa isang lalagyan. Grabe. Salamat sa Diyos sa biyaya sa araw-araw. Nako po ay pihadong taob pati lamesa nito. At dahil talagang kami gutom na, total kumain naman na po yung iba naming mga kasama, ay dinilantaka na nga po namin ari. Hindi na nga rin po nakaantay yung iba at halos mag-aalauna na po nang maluto yung ulam. Kaya naman talagang kami po ay anong gutom na ng mga oras na yan. Eto't bumukod nga po ako ng pinggan at nang makapwesto ng maayos dini. Ay grabe mga kaprovince, sobrang sarap. Hindi ko na kayang ipaliwanag basta napakasarap talaga ng ganitong ulam lalo na kapag may kapartner pang kape na hinihigop-higop. Ay talaga namang yan ang sarap ng kain. Ay siya, hanggang dito na lang po muna mga kaprovince. Wag po kayong mag-alala sa akin, busog na po ako. Nasa tamang pag-iisip na.